tayo, no? Pero bago lahat, batiin muna natin yung mga nagbabate, no? Kimberly Clear, shoutout sa'yo, pati kay Kevin Obay, at kay Larry 5996, tsaka kay Benedict S. Torres, no? At shoutout din kay Jerome Gaston D7W. Isa pa, ano to? Parang balitang At shoutout din kay Allen Mix, no? At ayun na nga, wala na pala, no? Shoutout, susunod na lang yung iba. At maraming salamat guys, dito na tayo. Dito B, i-break it lang natin tong hip-hop PM, no? Nila Tiny Montana at nila Chris Delano. Ang parang topic kasi nila dito kung paano nakilala si Tito B o Tito Badang, no? So pakinggan natin sila. Sige, tuloy. Ayun nga. Yun, nung bata ako, napapanood ko si Badang. Nag-freestyle siya 12 minutes. Nakakabilib yun, lalo na nung bata ako. Siyempre, dahil sinasabi, ratatatat. Nung tumanda ako, parang walang sense yung sinasabi niya. Parang, alam mo yun, pero nung bata ako, bilib na bilib ako sa kanya. Kasi, siyempre, di ba, para sa ganun na may lakas ka ng loob na marami kang bars na ikaw lang nakakaintindi. Pero men, respeto kay Badang kasi, you know, kapwa rapper yan eh. Sa industriya. Napakalupit. Ikaw naman. At ang mga napag-usapan namin noon ay kung paano ba namin nakilala si Tito Badang. Kasi napagbanggitan. Pero hindi namin inaasar si Badang. Parang napanood ko lang kasi kanina yung yung Rate My Bar niya, kung paano niya nakilala si Badang, yung nakasuot siya ng pubo. Oo, wild yun. Ang awkward pag inuulit. Anyway, yun, nakilala ko si Tito Badang sa Republic yan. Siyempre, isa sa mga idol na pinapakinggan natin sa Republic dati. Tapos, nagkaroon ng time na pumunta ako sa lugar niya sa Marikina Mix. Nakafubo ako noon. Binili ko yan sa Robinsons Metro East. Tapos sabi niya sa akin, "Uy, nakafubo, hip-hop ka ba?" Sabi niya sa akin. Sabi niya, "Dapat pag magfubo ka, hip-hop ka." Sabi niya, sponsored ako niyan eh. Pumilik siya sa akin. Puta, binuli ko pala to si Tiny dati, no? Puta, tapos marami kayo mapapanood ng mga video kung di dahil yung Eladomo naman, no? Ako nagpauso ng pantalon na maluwag. So sa Marikina, legendary talaga tayo dyan. At ako mga kauna-unahan nagpasikat ng mga hip-hop dyan. Di ba? Yung mga ito pati si Tiny Montana, nabuli ko rin pala. Pati si Price Tag, binuli ko yun sa La Union. Ito naman si Chris Delano. Puta, grade 2. Puta, tanda ako na ba? Hindi naman. Siguro lang maaga lang talaga ako nag-rap. No? So, pakinggan ba natin to? Nakakatuwa lang na nakakatuwa. Ang Lex na. Oo, parang, tangina sabi ko, binata ako ni Badang. Pero nainis ka ba nung time na yun? Hindi, na-overwhelm. Ang sarap sa feeling na ginanon ako ni Badang. Sa dami ng taong gagawin sa'yo si Badang, no? Ano yun? Kilala mo siya ng... Oo, tinawag ko pa nga siya, Badang, idol. Kasi syempre, hindi mo mapagkakailan na isa sa mga talagang pioneer. Kahit maraming nambabash kay Badang for some reasons, isa pa rin talaga si Badang sa... Kahit binabash siya ng mga taga-Olonga po. Mga taga-Olonga po. Actually, di yata nagsalita si Rito Lanceta, pasundot-sundot lang. Binubuli talaga tayo nila Akata, pero okay lang. Alam nyo naman, mabait naman si Tito B talaga. Alam nyo, sa content lang ako makulit, pero pag nakilala mo ako sa personal, deliver pa kita ng pagkain tsaka alak. Talagang hindi mapagkakailanan isa si Badang sa talagang pioneer natin. Kahit pa... mabait na mami. Uy, Badang. Alam mo yung parang fanboy kami. Ganon. Sabay biglang, utag mo man nun parang. Di lahat kami takot sa sasakyan kami. Nag-windows down pa kami. Uy, Badang. Di inakit na lang namin. Kakatakot si Badang. Parang mananakit eh. Tangina, yung braso pa naman nun. Grabe ka, Badang. Tangina, kahit ako matatakot ako may pagsutuko kay Badang. Maliit si Badang pero tangina, bato-bato katawan ni Badang. Mismo. Tangina. Totoong bato na kaya pag sinapak ko si Akata, basag talaga ulo niyan eh. Puta. Tsaka bata pa lang ako, batak na ako sa trabaho dahil broken family kami. So, nagtrabaho ko na maaga. 20 years old, wala na ako sa amin, namuhay na ako mag-isa. Diba? Kaya kung saan-saan ako nakatira. Pero, in good term naman, na
kahit papaano ay nakabangon-bangon naman tayo, di ba? So, kaya huwag kayong paloko-loko. Pag sinapa ko kayo, tanggal ang ulo nyo. Play pa natin. Kuya Mix. Ano siya parang ibabaong ka sa lupa. Parang ganun yung energy na binibigay niya. Siguro ingat na ingat siya kasi yun yung kasagsagan ng nung binabas siya. issue niya. Binabas siya. Men, pero yung issue Kaya, niya, siguro ganun hindi yung hindi reaction. madali para sa, kahit hindi rapper. Mahirap yun. Men, hindi madali makalabas sa issue na yun. Parang sa akin lang magkaroon ako ng ganong issue, tapos pipilitin ko pa rin lumabas sa internet. Man, tangina. It takes, talaga, parang kapal ng mukha para, hindi, Grabe mali, sorry kapal ng mukha. sa word. Parang, pero walang ibang word Hindi. Parang, Lakas ng loob. lakas ng loob. Dang, kahit magkita tayo, Dang, marespeto akong tao. Kumbaga, respect sa'yo, Dang, In a positive way lang. Walang problema. Hindi, si Chris Delano mabait to. Kaya yung ang akala kasi ng mga tao, magkaaway din kami sa mga posting. Hindi, kachat ko yan. At ginagawa niya ako ng beat at iniremix niya pa yung papaya ko na kanta. Grabe din yung beat na ginawa niya. Si Chris Delano, napakabait na tao. Nagkekengkuyan lang kami niya, nila Tiny to. Kasi mga kaibigan ko talaga sila sa Marikina. So akala ng mga tao talagang kupalan o kinupa. Hindi. Lang po yan. Talagang content lang yan. At masaya lang ako. At si Chris Delano, goods naman sa akin to. Kahit sa personal, napakabait din. Lalo si Tiny, pag nagkikita kami niyan, musta do, ganun. Wala kaming shit niya, napakabait din niya kapag chinachat din ako niyan, all goods. Kaya love na love ko tong dalawa na to, Play natin. positive way, wag mong titignan ng masama to. Kasi Pero, tayo Nailabas Kasi ng mga... pare, si Badang lagi ko naman nakakausap. Mabait na tao si Badang. totoo. Mapagmahal sa pamilya ba? Tsaka nung mga audition pa lang ng Republic. Kasi sa baba ng Broadway, ang daming mga rappers nung dati, kumpul-kumpul. Makikita mo si Badang talagang friendly. Bawat kumpulan, freestyle yon ng Kaya parang mga tao, uy, si Badang mabait yan, na ganito ganyan. Tapos kaso nga lang, pag tumagal, minsan nakakaaway. Ibig sabihin, nagpi-freestyle siya sa mga tao, tapos imbis na sabihin, ay, ang galing niya, mabait yan, yung sinasabi. Hindi, kasi parang... Tol, iba yung kwento. Di ba kwento niya sa atin dati, parang pumupunta siya mag-freestyle doon para matakot yung ibang contestant. O parang gusto niya pauwiin yun, tama. Yun din sabi niya. Parang ganun. Gusto niyang mawala na ng Tapos, pag-asa yung iba. pagdating daw doon sa event, konti na lang yung contestant kasi natakot na iba ng halos lahat. Bumubuga ng Ganon din kagaling talaga si Badang. Oo, Ganon siya freestyle talaga kagaling. siya. Para Nakikipag-freestyle. ma-intimidate yung mga contestants. Kasi nung time na yun, talagang matatas naman talagang mag-rap si Badang Yung time na yun, nung bata ako, pag narinig ko siyang bumitaw, sabi ko, matatas siya mag-rap. Hindi siya katulad ng, malalaman mo kasi dati nung mga 2000, 2003 na pag pag bago lang mag-rap, medyo malamya. Si Badang talagang matatas na mag-rap nung time na yun. Kumbaga ahead siya sa time na yun. Yun, at salamat din kay Miko, Si Miko kasi, Crazy Mix, bata pa talaga yan. Sumasama na yan kay Dave o si Basilio. Si Basilio kasi talaga ng mga lagi ko nakakalaban sa contest yan, hanggang Itbulaga, Jet Ski, ang dami mga show, ang dami nakakalaban yan. Si Miko talaga, sinasama niya lagi yan. Hawak niya kasi talaga yan. So, nakita ko naman si Miko, mabait talaga to, yung pogi-pogi pa siya, payat pa siya niyan Mabait talaga yan. At kahit kailan din naman kami nag-away nito, yung mga issue-issue sa net, wala naman talaga yun. All goods lang talaga ako. Kasi makulit talaga ako, syempre, yung kabataan, kasagsagan ko yun. Kumbaga, pag nagra-rap kasi ako minsan yung pride, yung kayabangan, pag bata ka, mapusok ka yung sige lang, pakita mo, magaling ka ganun. Kaya pero all goods naman guys, lahat nakikisama ako at wala naman ako naging issue talaga na nakipag-away ako, nangupal ako ng tao. Yung issue ko lang talaga na yun na talagang naging failure ng career, pero at the same time okay naman at nakabangon Kaya saludo kay Miko, kay Tiny, kay Lanceta, yan, salamat sa inyo at yung mga tropa pa nandyan. Na-appreciate ko yun bilang isang Badang nasa Marikina talaga, yan ang root ko talaga yung Marikina dami kong kasaysayan niya bago ako nagsimula mag-rap. Lumalaban ako sa contest, sobrang hirap ng buhay,
uuwi ka sa bahay, wala naman yung kaldero, pero ako nagsikap ako sa pamamagitan ng pagrarap nyon. Nakakatulong ako sa magulang ko, nag-aaral ako ng dyan sa Marikina High School. Nagrarap ako dun sa loob ng campus, tapos may tropa ako si Dennis. Tarantado yun eh. Nanghihingi ng piso-piso, pag di ka nagbigay, bugbog ka sa labas kasi repeater yun, makulit yun eh. Hindi na yata nag-graduate yun. Pero ang kagandahan sa kanya, nakapagpatayo na siya ng motoshop niya. Kaya kay Dennis, sa kay Utol, no. Hindi siya nakapagtapos ng high school, pero ngayon, puta big time na, may kotse na, marami ng motor, may shop pa ng motor. Kaya hindi minsan din pag-discarte talaga eh, no. Kaya naalala ko yun, nagrarap ako sa high school. Kaya salamat sa lahat ng mga nanood at susuporta lagi rito kay Tito Badang, no. Salamat kila Tiny. Mga Utol, God bless you, I love you.